Kapatid, sa hapon ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ay pamamagatan ko pong ang kagandahang loob ng Diyos o the goodness of God. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pong binasa ay napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos kung magalit ay banayad, subalit grabe namang magmahal. Amen? Kung titignan po natin mga kapatid, God is good all the time. Amen? And all the time, God is good. Kung titignan po natin, it seems simple, obvious, and we know it is scriptural. Kung magbabasa po tayo ng Biblia, lahat ng salita niya doon ay nakadedicate sa atin at dala ito ng pag-ibig niya at pagmamalasakit sa atin. Kaya makikita po natin ang salita ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang pagkalinga ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nagpapala para sa ating buhay. Kaya makikita po natin sa James chapter 1 verse 17, anong sabi doon? God is the giver of every good and perfect gift. Ang Panginoon mga kapatid ay nagkakaloob ng lahat ng mabuting bagay sa ating lahat. Amen? Bakit? Ang taong mabuti, walang ibibigay yan na hindi mabuti. Amen ba? Kung ang tao man ay mabuti, ang Diyos ay higit sa lahat ay mabuti at wala siyang ibibigay sa atin na hindi para sa ating ikabubuti. Sabi mo sa katabi mo, yung problema mo, huwag mo masyadong ini-internalize. Bakit? May dahilan ang Diyos kung bakit Kanya pinararaan sa mga problema at pagsubok. Bakit? Sasabihin natin, ako ba'y pinabayaan na ng Diyos? Ako ba'y nakalimutan na ng Diyos? Hindi. Kasi ayaw ng Panginoon na ang Kanyang mga anak, mga kapatid, ay lalambot-lambot. Walang lakas, walang tapang. Kaya sa kabutihan ng Diyos, bakit niya tayo pinararaan sa mga pagsubok at challenges ng buhay? Kasi gusto niya tumibay tayo. Tumatag tayo. Amen? Kaya nga sinasabi sa atin, i-exercise mo yung tuhod mo para ikaw ay tumatag sa pagtayo. Ikaw ay tumatag sa paglakad. Pero para meron kang itagal sa layo ng iyong lalakbayin at lalakarin. Sabi sa katabi mo, kita mo, ang buti pa rin ni Lord sa kabila ng mga pagsubok. Bakit? Sapagkat may dahilan siyang maganda dahil ayaw niya na ikaw ay nawiwindang sa lahat ng iyong nararanasan. Taas ang kamay na may problema. Yun, windang mo na windang. Ano ba? Matuwa tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas upang ang lahat ng pagsubok at problema na ating pinagdaraanan ay ating mapagtatagumpayan. Amen? Kaya nung sabi mga kapatid, God is the giver of every good and perfect gift. Siya ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng mabuti at nagkakaloob sa atin ng lahat ng perpektong mga bagay. Kaya sinasabi din sa Psalm 35 verse 27, God takes pleasure in your whole life, prosperity. Amen ba? Ipagkakaloob at ibibigay ng Diyos sa atin ang galak sa ating buong buhay at ang kasaganaan ng buhay. Taas ang kamay ng walang kapera-pera. Taas ang kamay ng maraming bayarin. Taas ang kamay ng maraming iniisip kung paano ang darating na Pasko. Amen ba? Pero wag kang mag-alala because God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Lagay mo yung kamay mo sa bulsa mo. At sabihin mo habang yung kamay mo nasa bulsa mo, magkano ang gusto mong ilagay ni Lord dyan? Taas ang kamay na 100 lang ang gusto kong ibigay. Taas ang kamay na malaking halagang nais mong ibigay sa iyo ni Yahweh Shaddai puhunan sa ating buhay. Angkinin mo na ngayong anniversary at siya yun answered prayer ka. Amen? Kaya sinasabi sa atin mga kapatid, ang sabi po rito, Jesus came that you might have life abundantly. Si Jesus ay pumarito
upang ipagkaloob sa atin ang masaganang buhay. Minsan kasi ang pamantayan ng tao sa masaganang buhay, yung maraming pera, maraming material, di ba? Nabibili mo lahat ang gusto mo. Alam nyo, meron akong kakilala, pag sila'y nag-away ng asawa niya para lang malibang siya, bili siya ng bili na kung ano-ano. Pero pag uwi niya ng bahay, pinagbabalibag lang niya mga binili niya dahil hindi naman napunan ang hinahanap niya sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat mali ang kanyang pinuntahan at nilapitan. Kaya anong sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Anong sabi doon? Ang Panginoon ay pumarito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. O, tingnan mo katabi mo, walang maraming pera yan. Pero tingnan mo yung buhay. Di ba? Ganap. Amen? Kasiyasiya. O, taas ang kamay dito ng buhay mo, kasiyasiya. Hindi ka bugnuti, hindi ka problemado, hindi yung iyak ng iyak, hindi yung intindi ng intindi, yung kusuming sa buhay. Amen? God is good all the time. Amen? Kahit nga tayo ay nagkukulang at nagkakasala sa Panginoon, kung magalit siya'y banayad. Amen? Pero pag umibig naman ay sagad-sagad. Amen? Kaya makikita po natin, mga kapatid, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay ipinapakita po sa atin. We could list a dozen more verses with the same message. Kaya kung magbabasa po tayo ng Biblia, lahat ng nakasulat doon ay ipinahahayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Ang pagkalinga niya at malasakit sa atin. Kaya makikita po natin, mga kapatid, God is good and He wants to pour out His goodness on you and your family. Amen? Ang Diyos ay mabuti at gusto niya, mga kapatid, na ipagkaloob sa iyo at sa pamilya mo at iparanas ang kanyang kabutihan. Tingnan mo yung katabi mo, naku, kung wala kay Lord yan, baka hindi mo na maipinta mukha niyan. Amen ba? Kung wala kay Lord yan, naku po, sa bigat ng problema ang pinagdaraanan niyan, baka hindi mo na yan makausap at hindi mo na maintindihan ang sinasabi niya. Pero tingnan niyo po sa kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Lahat ng narito ay masaya ang mukha. Lahat ng narito ay magaan ang pakiramdam. Lahat ng narito ay pinayaman na ni Yahweh El Shaddai. Amen? Pumalakpak ng malakas yung pinagyaman na ni Yahweh El Shaddai. Ang kinina natin. Amen ba? Bakit? Ang Diyos ay mabuti. Kaya nga anong sinasabi, mga kapatid, bakit sa kabutihan ng Diyos marami pa ring tao ang hindi naniniwala sa Kanya? Amen ba? So why don't His people believe it? Bakit ang tao ay ayaw pa ring maniwala sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos? Sasabihin ng iba, kung mabuti ang Diyos, bakit yung bansa niya may digmaan, may nagkakamatay? Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay ay may dahilan ang Diyos. At ang dahilan ng Diyos ay sa ikabubuti pa rin ng lahat ng tao. Alam niyo na magkasakit ako ng cancer, noong una nalungkot ako. Pero alam niyo, sa kagandahang loob ng Diyos, tinuruan niya ako na kailangang mahalin natin at alagaan natin ang ating sarili. Amen? Kaya alam niyo, kasi noon, sige lang, puyat lang ng puyat. Nandun ako sa ambel, basang-basa ng pawis, walang palitan ng damit. Uuwi ako, nagbuhat kami ng mga silya. Uuwi ako hanggang sa matuyuan na ako ng pawis, yung damit ko, tuyo na ako pag uwi sa bahay dahil aircon yung sasakyan. Kaya doon, sa kabutihan ng Panginoon, tinuruan niya ako na para hindi kayo nagkakasakit, ay ingatan niyo't alagaan ang inyong katawan. Mataas ang kamay ng inaalagaan ng katawan. Hindi lang hara ng hara. Hindi lang sige ng sige. Hindi yung pag nakakita ng pagkain, lahat gustong tikman. Amen ba? Kaya makikita po natin na sinasabi ng ating Panginoon, ang kabutihan niya sa atin ay nais siyang iparanas. Subalit maraming tao pa rin ang hindi naniniwala sa kanyang kabutihan.
paano pa nga ba magpapatotoo ka na mabuti ang Diyos? Tatayo ka rito, gayong ang nararanasan mo ay napakabigat na pagsubok. Taas ang kamay dito, mentras mabigat ang pagsubok, saka pinagsisigawan mabuti ang Diyos. Taas ang kamay dito, nung kentras malala ang karamdaman, sa Kanya pinagsisigawan, ang Diyos ay napakabuti. Bakit natin nagsisigaw? Dahil kilala natin ang Diyos. Dahil naniniwala tayo sa Diyos na anuman ang ating pinagdaraanan ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. There are 3 ways to live the goodness of God, mga kapatid. Una, para tayo ay makapamuhay sa kagandahan ng loob ng Diyos. Una, see God as 100% good. Taas ang kamay nagsasabing, ang Diyos ay higit pa sa 100% na napakabuti. Bakit? Marami kanina hindi na nagising. Marami kanina pagising may nararamdaman na hindi na makatayo. May nagising kaninang umaga ni ayaw nang tumikim ng pagkain sapagkat wala ng lasa, pero tingnan mo yung katabi mo. Sa katawan pa lang lasang-lasa na ang pagkain. Ano ba? Pagising natin ng umaga, nagagawa pa rin natin ang lahat ng bagay na dati nating ginagawa. Pagising natin ng umaga, nandun pa rin sa hapagkainan natin ang lahat ng ating kailangan at kailanman ay hindi tayo ginutom ni Yahweh El Shaddai. Amen? God is good 100%. Sabihin nyo nga, God is good 100%. At alam nyo mamaya, pag uwi nyo, ipakikita sa inyo ng Panginoon kung gaano siya talaga kabuti. Dahil yung matinding prayer request mo ngayon ay sasagutin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya kung titignan natin mga kapatid, anong sabi niya sa 1 Chronicle chapter 16 verse 34? O give thanks to the Lord for He is good. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Kaya kung ano man yung mga nararanasan natin sa ating buhay, isigaw pa rin natin na ang Diyos ay mabuti. Naalala ko po nung pandemya, ang anak ko ay nagkasakit. Kahigpitan po nung pandemya. Namaga ang mukha ng aking anak sapagkat meron siyang impacted ng ngipin. Mga kapatid, alam niyo po yung impacted ng ngipin ng tao na hindi lumalabas? Kinakain yung buto sa panga ng tao. Alam niyo, ang anak ko mga kapatid, masakit, talagang makikita mo na yung nana ay talagang tumutulong sa bibig niya at dugo. Pero alam nyo, wala kaming ospital na pwede naming puntahan upang siya'y maoperahan. Lahat na lang ng ospital sa buong Bulacan ay tinawagan na namin, pero hindi pwede. Alam nyo mga kapatid, sabi ko, Diyos ko, paano kaya yung anak ko? Gusto namin siyang gumaling at gusto namin umiinam ang pakiramdam niya. Pero wala kaming ospital na mapuntahan. Umiiyak kami mag-asawa, nagpipray kami kay Lord na tulungan niya kami. Sabi ko, Lord, kung paano nung panahon ni Moises, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Dahil walang daan na patutunguhan sapagkat karagatan ang kanilang daraanan lang. Pero ikaw ang gumawa ng daan. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Hindi namin alam kung saan kami lalapit at kung saan kami pupunta. Alam niyo, may pinaisip sa akin ng Panginoon, isang kakilala ko, yung anak niya, may anak po siyang dentista. Nung ipinakita ko sa kanya yung result ng x-ray ng aking anak, sabi niya, hindi namin kaya ito. Pero i-refer ko po kayo sa isang ospital. Sabi ko, saan ospital yan? Metro Manila Medical Center, private na hospital. Kaya lang sabi niya, kakayanin niyo po kaya ang gastos. Dahil alam na po namin, dahil nung magtanong kami doon sa mga ospital dito sa atin, at ipinakita ko yung case ng aking anak, sabi niya, kulang kalahating milyon ay gagastusin ninyo. Kaya alam niyo po, kahit ganun, kahit private, sige po, go kami. At alam niyo, pagdating ko doon mga kapatid, ang tanong agad ng doktor sa amin, may pera ba kayo? Sabi ko, God will provide. Amen ba? O paano nyo ipagagamot ang anak ninyo? Alam nyo ba itong ospital na pinuntahan nyo, hindi basta ospital lang? Siguro kilala nyo yung ospital na yun.
Metropolitan Medical Center. Ano ba? Kadalasan doon pa nagsishooting yung mga artista. Di ba? Nako, sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Alam niyo mga kapatid, yung doktor, sabi niya, ano ba trabaho mo? Sabi sa akin, ano po ako, missionary. Missionary ka? Alam ko sa missionary, walang kinikitang pera. Ano ba? Pero sabi ko sa kanya, God will provide po. Alam mo, puro ganun ang sagot tayo mag-asawa. Ngayon, tinitingnan kami mabuti ng doktor. Sabi niya, ano ba gagawin ko sa inyo? Paano ko kayo matutulungan? Sabi ko, Dok, magkano po babayaran? Malaki ang babayaran. Baka hindi nyo kayanin. Alam niyo mga kapatid, hanggang sa siya wala ng kibo at tinitingnan na lang kayo mag-asawa, may nagsalita siya, kayo na ang tatanungin ko, gaano ang kaya ninyo na ibayad sa operasyon ng inyong anak? Ako, sabi niya, mahirap naman tayo magsalita, baka sabihin. Ngayon, sabi ko, Dok, kayo na po magsabi. Sabi niya, yung 20 mil ba ay kaya nyo na? Mula sa kalahating milyon hanggang sa umabot ng 20 mil. Alam nyo, dalubhasang doktor, siya yung nag-opera sa aming anak. At hanggang ngayon, siya pa rin na nag-check up sa aming anak. At alam nyo mga kapatid, sa lahat ng pasyente doon, kami ang asikaso niya. Tuwing kami ay pupunta. Bakit? Sapagkat mabuti ang Diyos. At alam mo katabi mo, ano ba pinoproblema mo ngayon? Ibigay mo sa kamay ni Lord. Dahil ang lahat ng hindi natin kaya, kakayanin natin sa tulong ni Yahweh El Shaddai. Amen? Alam nyo, ilang opera yung aking anak sa mga infected ng ngipin niya? 7 opera. Pero alam nyo, hindi po niya pinapaalam yung ibinabayad namin doon mismo sa sekretary, mga kapatid, nung ospital. Anong sabi niya? Ako na bahala. Sasabihin ko na lang na hindi ganun ang case para matulungan ko kayo. At ang sabi niya, basta ipagdadasal niyo lang ako lagi. Oh, praise the Lord. Kaya kita niyo mga kapatid, napakasarap ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos. O tanay mo katabi mo, anong naranasan mo kabutihan ng Diyos? Marami. Napakarami mga kapatid. Kaya nga anong sinasabi dito, see God as 100% good. God is just mostly good or sometimes good and sometimes not. Ang Diyos hindi ganon. Ngayon ay mabuti, bukas ay hindi. Ngayon ay mabuti. God is good all the time. Amen po ba? At ang pangalawa mga kapatid, understand His goodness is a promise. Tandaan po natin na ang kabutihan ng Diyos ay pangako niya sa atin. Amen? Kaya anong sinasabi mga kapatid sa Deuteronomy chapter 28 verse 3, you will be blessed. Pagpapalain kita. O, kalabitin mo katabi mo, sabi ni Lord, huwag ka naman problema. Dahil ang sabi niya, pagpapalain kita. Amen? Pagpapalain kita. Kaya nga mga kapatid, it might be difficult to see God as good all the time because people change their moods from one day to the next. Amen? Bakit po? Kasi minsan ang tao, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay nakikita lang sa lahat ng hayahay na buhay. Sa lahat ng answered prayer. Sa lahat ng mabuting nararanasan natin, doon lang niya na ipagsisigawan na mabuti ang Diyos. Wala pa nga akong narinig mga kapatid na nagpatotoo na sumisigaw ng kabutihan ng Diyos, stage 4 cancer na siya. O wala siyang kapera-pera. Bakit na yung tao pagka may blessing, tuwang-tuwang magpatotoo? Pero kahit hindi blessing ang dumating at pagsubok, ipatotoo pa rin natin ang kabutihang ginagawa sa buhay natin ni Yahweh El Shaddai. Amen po? So God is not man that He can lie and He is not a man that He can be anything but good. But there's more. Ang Diyos ay hindi kamukha ng tao, mga kapatid, na pag nangako ay napapako. Ang Diyos pag nangako, tinutupad niya ang kanyang pangako.
Amen? Nagtatagal man ng kaunti ang pangako ng Diyos, sinisigurado niyang ito'y ibibigay niya sa atin. Tignan niyo po si Abraham, ilang taon bago dumating ang pangako ng Diyos na anak? 25 years. Tanungin katabi mo, yung kahilingan mo, ilang taon na hindi pa dumarating, huwag ka mag-alala. Basta't ang kahilingan mo ay ayon sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos at ikabubuti natin, darating ang answered prayer sa buhay natin. Amen? So bakit natin nararanasan, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos? Anong pangatlo? Because an ambassador of His goodness, nais niya na tayo ay mga kapatid, maging ambassador ng kabutihan ng Diyos. At tingnan mo ulit katabi mo, titigan mo lang yung mukha niyan, makikita mo na kung gaano kabuti ang Diyos. Bakit? Ang daming problema niyan. Ang daming pinagdadaanan niyan. Pero tingnan mo, nakapagsusuklay pa. Nakapagli-lipstick pa. Di ba? Nakapagpapakulay pa ng buhok. Ano ba? Nakapagdadamit pa ng maayos. Ano ba? Bakit? Kahit hindi tayo magsalita sa iba, sa buhay pa lang natin na nakikita, ay masasabi na nilang mabuti ang Diyos nating nakilala at sinasamba sa ating pong buhay. Amen? Bakit po? Alam niyo mga kapatid ko, ilang kami magkakapatid? 11. Pag makikita ako ng mga kapatid ko, sabi niya parang hindi ka nawawala ng pera, buti ka pa. Eh, yun ang akala ninyo. Bakit? Mukha lang ako laging may pera. Ano ba? Taas ang kamay dito ng mukhang laging may pera. Ha? Ano ba? Bakit? Ay matutuwa sa atin ang ating kapwa. Ano ba? Kasi yung mga taong wala sa Panginoon, alam mo pag walang pera at alam mo pag may pera. Di ba? Ang tao na walang pananalig sa Panginoon, pag may pera, naku parang kalapating lipad ng lipad at kung saan punta ng punta. Magandang aura pagka may pera. Pero subukan mo pag walang pera. Parang Biyernes Santo sa bahay nila. Amen? Tumabi ka sa kanya, amoy perang luma. Bakit? Hindi na nakakapaligo. Hindi na nakapagpapalit ng damit. Bakit? Bawal tumawa. Bawal magbiruan. Bakit ano sasabihin nila? Wala na nga pera, magtatawanan pa tayo. Pero iba ang may pananalig sa Diyos. Mentras walang kapera-pera, mas mukhang donyang-donya. Ano ba? Bakit? Sapagkat tayo ay larawan ng kabutihan ng Diyos. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay representative ng Panginoon upang ipahayag sa lahat na ang Diyos natin ay mabuti. Kaya anong sinasabi, mga kapatid, God has never intended for us to keep all His goodness to observe. We are called to go into the world, shine the light that is within us, and be a witness of the goodness of God. Amen? Tayo'y tinawag ng Panginoon upang ang liwanag niya ay magningning sa atin. Upang paglabas natin ng ating bahay, paglabas natin ng simbahan, makikita ng lahat na ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba ay Diyos na napakabuti. Alam niyo, may isang kapatid tayo nagpatotoo. Sabi niya, Brother Paul, dito sa lugar namin, kami yung pinakamaliit ang bahay. Napagitnaan kami ng malalaking bahay. Alam nyo, dahil sa hirap namin, kawayan lang yung aming bahay. Sabi ng kapitbahay namin, ibenta nyo na lang yung lupa ninyo sa amin. Kasi sa lahat ng bahay dito, yung bahay ninyo nakakasira ng view. Sabi niya, Lord, ipakita mo sa kanila na ako'y lingkod mo at ang Diyos ko ay mabuti. Alam nyo mga kapatid, nasabi niya, darating ang araw, ipakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Darating ang araw, ang bahay namin ito na pinakamaliit ay siyang magiging pinakamataas at malaking bahay sa lugar na ito. Claim niya yun. Amen? Alam niyo mga kapatid, nakapagtapos ng sima ng 3 niyang anak.
at puro around the world ang biyahe at nasa luxury na barko. Alam nyo, pag pumunta kayo ngayon doon, pwede nang siya magsabi naman, ibenta nyo na lang sa akin ang mga bahay at lupa ninyo. Bakit? Tinatanaw na lang niya sa rooftop yung mga bahay na dati nang mamaliit sa kanya. Ipinakita ng Diyos na ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na tumutugon at Diyos, mga kapatid, na nagpapala ng buhay ng tao na nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Amen ba? O, taas ang kamay na gustong magkaroon ng ganong kalaking bahay. Grabe talaga, mga kapatid, ano? Amen ba? Kaya bakit hindi ipapahiya ng Diyos ang pangalan niya na dala mo? Dahil ang pangalan niya ay Diyos na napakabuti. At saan ka man pumunta, ipamamalas ng Diyos sa lahat ng hindi nananalig sa Kanya na ang Diyos mo na nakilala at tinanggap ay Diyos na napakabuti sa lahat. Amen po ba? Kaya mga kapatid, anong sinasabi sa atin? That's part of living in the goodness of God. And if you ever had amazing blessing of sharing His goodness with others, you know it probably blessed you more than it does them. Kaya sabi sa katabi mo, matuto kang magpatotoo ng kabutihan ni Lord sa iyo. Hindi yung pagkatinawag, nagulat pa. Ano ba, ipapatotoo ko, bakit yung tinawag? Naku kapatid, kahiya-hiya naman. Di ba? Sa lahat ng kabutihan ng Diyos mula pa sa sinapupunan tayo ng ating magulang, ay marami tayong ipapatotoo sa kabutihan ni Yahweh El Shaddai na ginawa sa ating buhay. Amen? O, kaya so katabi mo, huwag ka na mag-alala. Huwag ka na nag-worry. Huwag ka na nababalisa. Mabuti ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga niya, makalimutan man kayo ng inyong ina, ako'y hinding-hindi lilimot sa inyo. Dahil ang inyong pangalan ay nakaukit sa aking palad. Amen? Kaya sa katabi mo, tama yung sabi ni Brother Mike, buntong hininga mo pa lang, alam na ni Lord kung sino yung may hinihingi. Bakit? Andun yung pangalan mo. Alam mo ba? Alam ni Lord ang humihingi ng kagalingan, alam ni Lord ang humihingi ng tagumpay ng buhay. Kaya nga sabi ng isang awitin, awitin ko man ang lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kabutihan mo. Tingnan niyo po ano. Taas ang kamay ng marunong drawing. Kaya niyong i-drawing ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Kahit tumayo tayo dito at magsalita pa tayo ng napakarami, kulang pa rin ilarawan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa katabi mo, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Dahil ang Diyos ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan dahil siya'y Diyos na napakabuti. Magsitayo po tayong lahat sa oras na ito. Mas natin ating kamay. At kahit hindi nyo alam ang awiting ito, galing sa inyong puso ay magbigay kayo ng pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat sa lahat ng kabutihan niyang ginawa po sa inyo. Taas yung inyong kamay, pikit nyo ang inyong mata, at isipin nyo ang napakarami at sandamakmak na kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. At ngayong oras na ito, buksan mo ang puso mo at mula sa puso mo, ilabas mo sa labi mo ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O sa habang panahon, O Diyos, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Panginoon, maraming po salamat sa iyong katapatan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinas sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga susunod pang oras. Pagpalain niyo po ang lahat ng tatayo pa upang ipagsigawan ng iyong kadakilaan. Pagpalain niyo po kaming lahat na tubukin sa panawagan. At inangkin po namin ang kabutihan mo ay araw-araw namin mararanasan sa aming buhay. Kaya siya po ang lahat ng parangal, papurit, pagsamat, pasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us all, mga kapatid, and happy anniversary. Praise the Lord. Yan. Salamat po sa atin pong Disciple in Charge, DIC, Brother Paul Roque, sa napakagandang mensahe na ibinigay sa bawat isa sa atin. Okay, upo muna po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. At tayo po ay magbibigay daan para i-recap yung ibinahagi ng ating pong kapatid, yan, Sister Angel. Salamat. Amen, Brother Norman. Sa kabutihan ni Yahweh Shaddai, no? Amen. Napakabuti po talaga ng Amen. ating Diyos. God is good all the time. Amen. And all the time, God is good. God is good. Na-inspire po ba kayo? Na-inspire po ba kayo ng Word of God na ibinahagi ng ating kapatid? Amen. Di ba? Napakaganda. Ito po ay patungkol po sa kabutihan ni Yahweh Shaddai. At yan po ay kinuha, Sister Angel, ni Brother Paul sa sulat o awit ni Haring David sa aklat ng mga awit, kabanata 103, talatang 8. Amen? Kasi Amen. nasaad doon na ang Diyos natin ay Mabuti. mabuti. Kung daw po siya ay magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Amen. Amen? At Hallelujah. nabanggit po, Sister Angel, Brother Paul, na ang Diyos ay mabuti at gusto ni Lord na Amen. iparanas sa atin yung kanyang kabutihan. At sabi Amen? niya po, ang kabutihan daw po ng ating Diyos ay walang hangganan o walang sukatan. Amen. Amen. Tama Praise po the Lord. naman. Amen. Kaya nga po tayo pabalik-balik sa lugar na ito dahil po nakaranas po tayo ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi tayo babalik dito kung hindi natin Amen. naranasan Tama po, yung Brother goodness Norla. ng Amen. Panginoon. Sige po, palakpakan po natin muli si Palakpakan natin Yahweh si El Yahweh El Shaddai. Shaddai. Hallelujah. Okay? Natandaan kaya, Star Angel, nila yung hakbang ni Brother Paul, yung 3 hakbang, kung paano natin mararanasan yung kabutihan ni Lord. Natandaan niyo po ba? Sino po mga nakatanda? Sino po? Amen. Ah,
Ang Yung susi daw po upang patuloy nating maranasan ang kabutihan ng Diyos. Natandaan niyo po? Hello po? Natandaan niyo po? Walang nakatanda. Wala nakatanda. Okay, sige, paalala po natin muli. Ang unang hakbang niya is see God as 100% good. Amen? Amen. At pangalawa ay understand the goodness Of God. of God is a promise. So ito yung pangako ng Lord. At syempre, dahil doon sa pangako ng Lord, ang pangatlo, ang gusto ng Lord na maging ambassador tayo ng Ang kanyang kabutihan kabutihan. ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Pumalakpak ang mga anak ni Yahweh El Hallelujah! Shaddai na Sige nakaranas po, ng palakpakan po kabutihan natin ang Diyos na ni Yahweh El mabuti. Shaddai. Okay, Amen. tuloy-tuloy tayo, Star Angel. Amen. At tayo pong muli ay dadako sa pagbibigay ng kabutihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen. Pagpapatotoo pong muli. Tama-tama Hallelujah. yan. Kasi kasasabi lang din ng ating DIC sa kanyang talk na dapat ipinagsisigawan natin yung kabutihan ng Amen. Panginoon. Ipinagsisigawan ang Amen. kabutihan ni Yahweh El Shaddai. At sino pong muli ang handang magpasalamat at magbalik ng papuri sa ating Diyos na buhay? Sino po ang nais muling magpatotoo? Amen. Mga nakaranas po ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai, ipagsigawan po natin yan dito sa harapan. Huwag po tayong mahiya. Gaano man daw po kalaki o kaliit na bagay, marapat lamang na ipagpasalamat natin sa ating Diyos, Brother Norman. Amen. Praise the Lord. Okay? Sige po. Amen. Nahihiya Punta pa na po sila. tayo sa harapan kung sino po yung Hallelujah. ibig Sige magpatotoo. po. Yan, si Ayan, sister. si sister. Malakas na papuri Praise muli the Lord. para kay Yahweh El Shaddai. Happy anniversary po sa inyo. Happy anniversary po sa atin na sakto po itong topic na ito is God is good. Because nung nakaraang Sabado po namatay yung kuya ko. Hindi pa ho, ilang araw pa lang, inatake po rin yung mother ko ng asthma niya. Nakaburo lang kuya ko sa Malabon ng nanay ko nasa City of Malabon, ng San Jose pong hospital. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ng Nagtatanong ako lang, bakit ganito? Almost 20 years na ako nasa gawain ni El Shaddai. 1994 po yun. Pero ang dami ko nang pinagdaanan. Pero ito hindi ko kaya kasi nakaburo lang kuya ko. Ang nanay ko nandiyan dyan sa hospital na yan. Pero humingi ako ng ako ang ilod na bigyan niya ako ng tatag kasi ako na lang po nag-iisang matanda sa tatlong kapatid ko. So, 4 na lang kami sa akin, nakadepend lahat, pati ang nanay ko. Habang nakikita ko ang nanay ko na naka-oxygen, parang gusto ko nang bumigay. Kaya tama yung topic kanina, God is so good. Nanalangin lang ako na, Lord, tulungan mo ako. Lalo na yung bill. Kasi yung po yung masakit dahil nawalan ka na ng isa pang kapamilya. Andiyan pa yung isa. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin. Kasi isang gabi pa lang ang nanay ko dyan. 50 na umaandar. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na mapagaan man ang galo. Ang sakit-sakit talaga. Pero sabi ko nga, God is good all the time. Walang anak ni El Shaddai na pahihirapan niya sa Amen. lahat ng oras. Kaya sabi ko, maraming salamat dahil nandito ako sa gawain kasama ng buong pamilya, pati ang aking brothers. Manalagi nasa likod ko at pati ang 4 na anak ko. Maraming pong salamat. Praise the Lord. Salamat po, sister, sa inyo pong patotoo. Tama rin ang sabi ni Brother Paul. Hindi lang natin ipagsisigawan si Lord sa pamagitan ng mga biyaya, blessing, tagumpay, kundi sa panahon din na nakakaranas tayo ng matitinding dagok sa buhay. Amen. Na masabi pa rin natin na mabuti si Lord. At sabi ni sister, kung saan siya uhugot ng lakas sa kanyang sitwasyon. Siyempre, wala pong iba po tayong Amen. paghuhugutan ng lakas, Kundi sa kundi ating Diyos si Yahweh lamang. El Shaddai. Tayo pong lahat ay nakakaranas niyan. Kahit po ako nakatayo dito sa inyong harapan, ka-partner Star Angel, ako po Amen. na lingkod ng Lord, ay matindi rin po yung dagok sa buhay. Parehas po tayong nawala ng kapatid, mahal sa buhay. Pero sa kabila nun, ipinagsisigawan ko pa rin na mabuti si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Okay, isa pa po siguro. Ayan, at Tawag sino tayo. pa po ang nais na magpasalamat? Ayan ang ating kapatid na choir, Sister Tawagin natin, Lisa. Sir Lisa. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang malakas na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Bayan ng Diyos, sumigaw! Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa lahat sa ating Diyos na buhay.
Sapagkat kung hindi niyo po na itatanong kung gaano po katagal ang gawain ito, ganun din po katagal akong umawit sa Diyos. 1998 nang lumipat po kami sa Babae 2000. Galing po kami ng Santo Domingo, Quezon City. Sa taong yon, binuksan din ang gawain ng Diyos at ginamit kami ng aking ina na naging coordinator ng halos isang dekada sa Babae 2000. Marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya sapagkat siya po talaga ang coordinator. Wala pong iba. Walang gustong kumuha. Siya lang ng isang dekada. Anong itong pinagpapasalamat ko? Nung tinawag ako ng Diyos, batang-bata pa po ako. Grade 6 pa lang po ako noon. Nung ako yung umawit nang tinawag ako ng Panginoon. At nang hinila ako ng mama ko para umawit, hindi po yun kusang loob. Kakoy pininit lang ng aking nanay. Wala nang po tayo magagawa pag mama na yun nanlaki yung mata. Nanlisik na, wala na tayo magagawa. Pero ako, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ginamit ang Diyos ng mama ko upang makilala ko siya. Hanggang ako po ay nagdalaga, nag-college, nag-asawa, at hanggang ngayon po ay nakatayo sa inyong harapan. At nagpupuri sa ating Diyos sa loob ng 25 years. Maraming pagsubok, ganun po kasi talaga pag mga awit ka ng Diyos at maglilingkod ka sa Panginoon. Ikaw po yung target ng kaaway. Amen? Sapagkat tayo ang frontliner. Kumbaga, sa isang battle, tayo ang frontliner. So, sa ating gigil na gigil ang kaaway. Amen? Sa atin siya gigil na gigil, lalo na sa mga awit ng Panginoon. Maraming pagsubok na wala ang magulang ko 3 years ago. Magkasunod sila. Nagiging matatag ako, hindi ko po maiwan ang gawain ito sapagkat narito po ang aking ama, ang ina at ang aking ama. Every time po na nandito po ako sa gawain, simula po nang namatay siya, sa totoo lang po, hindi na po ako nakakaramdam ng takot at pagkabalisa every time na meron po akong pagsubok. Basta nandito po ako sa gawain, feeling ko kasama ko si Mama. Kasi every time po na may pagsubok ako noon, lagi po talaga akong nagkukulong lang sa kwarto, umiiyak, nang para kang baliw. Wala nang mangyayari, kahit umiyak ka nang umiyak. Amen? Pero nandun din yung nanay ko, yayain ako ng magkape. Kape tayo na. Tapos itatap niya lang yung likod ko, kaya mo yan. Kaya yung gawain ito, napakalapit po sa puso ko. At sabi ko nga, Lord, hanggat may hininga ako, nandito ako. Kasi nandito ang nanay ko. Amen? At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ilang months ago, nawalan po ako ng trabaho. 2 months. Actually po, sa totoo lang, simula po nang pumasok ang pandemic, wala po akong trabaho. Amen? Pero tunay nga, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, unahin ka niya. Nagkaroon ako ng trabaho na work from home. Nag-earn ako every week. Hindi man po ako, wala man po akong government benefits, pero nakakakain kami. Yung po ang bumuhay sa amin, sa aming pamilya, ang pagtatrabaho ko po at kabutihan po ng Diyos yun. Tapos, a year ago, bumalik po ako sa corporate world. Nag-call center ako, pero nawala na naman ako ng trabaho for a year. Tapos 2 buwan po ako nag-apply ng trabaho. Sabi ko, Lord, ano po ba ang balak ninyo? Magtatrabaho pa po ba ako? Or talaga magpo-full time akong maging choir? Alam niyo po, ang payo ko po sa mga naghahanap ng trabaho, ang i-prayer po ninyo, hindi po yung magkahanap kayo ng trabaho. Alam niyo po kung ano, i-pray niyo sa Lord na ang trabahong ibibigay niya sa inyo ay magkakaroon kayo ng panahon na magsumamba sa Diyos, lalo na kung ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kasi po, 100% po, totoo po talaga. 6 years ago, yun po yung hindi na siya 6 years, almost 10 years ago, yun ang pinanalangin ko sa Diyos nang ako ay nagsimula ng magkaroon ng pamilya. Lord, bigyan mo ako ng trabaho na magiging angkop sa gawain. Binigyan niya po ako ng trabaho na day shift. Every Wednesday, nandito po ako. Nawalan ako ng trabaho ulit nung namatay si mama ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na makakapaglingkod ako sa iyo at the same time, nasa bahay lang ako. Amen. A month ago, ako po ay hired. Once a month lang po ako pupunta ng office sa BGC. Work from home po ako. At maganda po ang benefits niya sa akin.
Kaya sabi ko, Lord, totoo po yun, 100% sa mga kabataan, mga fresh graduate, lagi niyong isama ang Diyos sa panalangin ng paghahanap ng trabaho. Hindi lang yung, Lord, hanapan mo ako ng trabaho, hindi. Isama mo, Lord, gamitin mo akong lingkod mo, bigyan mo ako ng trabaho kung saan mapupupurihan pa rin kita. Amen? Amen. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa 25 years ni minsan ay hindi ako nabigo sa ating Yahweh El Shaddai. Marami pong salamat. Praise the Lord. Salamat po, Sister Lisa. Salamat sa ating Diyos na mabuti, Brother Norlan. Amen. Napakabuti talaga ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang ating kapatid na si Sister Lisa, sa kabila man ng kanyang pinagdaanan. Amen. Tunay po, no? Biyaya din po ng Lord sa akin. Dahil po, kami po talaga yung mga original na choir dito sa El Shaddai Pabahay 2000. At salamat po sa Panginoon. Amen. Tunay nga sabi niya, simula daw noon hanggang ngayon. Totoo po. Amen. Nakatayo pa rin kami dito. Nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan. Amen. Palakpakan po Amen. natin ng malakas. Praise the Lord. Na malakas, na Hallelujah. malakas ang ating Diyos na mabuti. Okay, meron pa po. Amen. Ayan po, si Nanay po. Okay. Amen. Sige, Nay. Last sharer natin. Hallelujah. Si Ayan, Nanay. si Nanay po. Okay, para tayo po ay magbigay sa iba pong mga programa. Sige po. Magandang hapon po mga kapatid, mga kasister, mga brother. Ang totoo kanina, bakit ako muntik hindi sumama talaga dito? Pero nakabihis na po ako. Nandun ako sa bahay nila, Brother Boy. Almasan. Nahihilo po ako, parang ayaw ko na tumuloy. Talagang, parang umiikot ang tingin ko talaga. Sabi ko, Lord, ano ba ako? Bakit ako ginanito mo? Kanina naligo ko, ang ganda-ganda ng katawan ko. Nung nandito na ako sa bahay ni Brother Boy, kakot paalis na kami. Hindi na ba ako tutuloy? Talagang hindi ko sinasabi sa mga kasamaan ko na nahihilo ako. Talagang lahat ng pakiramdam ko talaga, parang bumigay na, parang matumba ako. Parang gusto ko nang pumunta sa doktor talaga. Pero sabi ko, Lord, ano ba kamali sa akin? Nagkamali ba ako? Ano ba, Lord, ang dapat kong gawin? Lahat ng mga kasama ko, pinaglalawayan nila ako. Para na makapunta ako dito. Pero wala pa rin. Nung makita ko po yung regalo sa akin ng doktor sa akin sa bag ko, isinuot ko po ng Jesus Christ. Ang rosaryo na ito. Ngayon ko lang po isinuot itong rosaryo na ito. Galing sa Amerika ito. Pero hindi ko sinusuot na namatay na po ang may-ari. Nung naisuot ko na po ito, nandun na po ko sa sasakyan namin. Parang ang liwanag ang tingin ko sa paligid at wala na akong naramdaman. Dahil tumatawag na ako kay Mahal na El Shaddai Yahweh. El Shaddai Yahweh, tulungan mo ako. Pupunta ako dun sa Francisco dahil ako talaga na gusto ko makapunta ulit doon. Pangatlo ko na po ngayon dito. Nagtaka ako, bakit parang may tumaan sa aking harapan na liwanag? Yun ang naramdaman ko, na lumakas yung katawan ko hanggang, dahil po ako nahirapan po talaga ako lumakad. Pero siya nagbigay ng lakas ng katawan ko. Hanggang ngayon po, malakas na ako. Salamat po, mahal na Praise the Shaddai Lord. Yahweh. Salamat, Yahweh El Yan Shaddai. ang naramdaman ko. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo lahat. Okay, palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Yan, ang Diyos po natin ay Diyos ng himala. Kapag Amen. ang desire ng puso natin ay makatugon sa kanyang pagtitipon, ibibigay niya po yan. Amen. So sabi po ni sister, talagang masama ang pakiramdam niya. Amen. Pero sa biyaya ni Lord, sinuot niya yung bigay sa kanya na Quintas. Amen. pintas. Yan. Rosario Umigi pala. ang kanyang pakiramdam. At syempre, nasa tahanan na po kayo ni El Shaddai, talagang iigi po, bubuti po Amen. ang At inyong syempre, pakiramdam. Brother Norlan, hindi naman papayag ang ating Lord na hindi tayo makakadalo. Amen. Amen. At salamat po sa kagalingan na Aalisin. ipinagkaloob kay Nanay. Aalisin ni Lord yung mga balakid, yung Amen. mga dahilan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Amen. So Glory ngayon to po, Sister Angel, tayo po ay dadako naman sa
pagbibigay daan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Amen. Inaanyayahan po kayong Magsitayo po magsipagtayo. tayong lahat at tayo po idadako sa ating Lord's Prayer and Psalm 91. Taas po natin ang ating mga kamay. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkatahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sangdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin
hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Praise ating the Lord. mabuting Diyos. Hallelujah. Papuri Hallelujah. sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay?